Nang ligapin tayo ni Yahweh at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Tayo lahat, silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay punong-puno ng katuwaan at pagpupuri sa aming mga puso sapagkat inaalala namin po ang iyong dakilang pagsilang. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay dumatal sa mundo upang kami ay tubusin at iligtas at linisin sa aming kasalanan. Kaya nga po, Panginoon, kami nagsusumamo na banalin niyo mga po ang aming pagsamba at nawa, Panginoon, ikaw ang mabigyan namin ng pinakamataas na antas ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alapakan po natin ang Panginoon sa praising ng puso. Good morning to everyone. Napakasaya, napakaganda ng umaga na pinili po sa atin ang Panginoon. At tayo po lahat ay winewelcome ng ating Panginoon sa dako ito. At sa ating pong mga kababayan na mutunghay, sumusubaybay sa ating pong gawain ng pagsamba, bumabati po kami ng isang mapagpalang araw at hangad po namin na ang inyong pakikisa sa Panginoon ngayong umaga ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Atin na pong batiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Lubhang napakarami po nito. Ngayong araw na ito, December 14, ay birthday po ni Ani Cartago, Irma Macalino, Andres Soliman, Patrick Chua, Alaysa Rose de Leon,
Nilo Cosicol, Theody Octavo, Kendrick Samuel Latunero, Eunice Mariel Victorio at Angela Rayos del Sol. Palakpakan po natin sila mga kapatid. Bukas po naman, Ruby Ruth Reyes, Rally Salangsang, Neil Timothy Macalino, Austin Rayos del Sol, Victor Regueron, Isaiah Miyuki Kawasaki, Margaret Jade Vallarta at Russell Salvador. Palapakan natin sila mga kapatid. Sa araw ng Martes, Albino Quialda, Lacion Calderon, Nenita Santos, Cesarina Patricia Cruz, Virgie Liproso, Cesar Domingo at Hilary Angela Valencia. Palapakan natin. Sa araw naman ng Miyerkules, December 17, Jojo Pelizardo, Nobel Tristan Puentevilla, Charles David Varela, Gaidel De Leon at Christia May Libramonte. December 18, Angelina Atanasio, Angelica Rose Victor, Arman Aquino, Rowena Castillo, Rica Jane De Los Santos, Lita Pagtakhan at Marcos Gabriel Raimundo. December 19, Nobito De Lusario Jr., Roderick Allen Reyes, Dean Earl Marundan, Isaiah Emmanuel Crisostomo, Sarina Anca Kausapin at Gia Descesante. Sa December 20, Elizabeth Rebecca Perez, Athena Marie Atanasio, Asherina Mercado, Marisa Udarbe, Stephen John Sopetran, Joy Wagayen, Caleb Christian Cruz at Kurt Manuel Clemente. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersyanong kasal, babasahin ko po muna lahat at saka po tayo papalakpak. December 14, Erwin and Margaret Nel Gonzaga Jr. December 15, Luisito and Marieta Uy, Edgar and Arlene Bardallo. December 16, Adrian and Jeneline Constantino. December 17, Rolando and Arlene Mejorado, Reynaldo and Gemma Zamora, Ariel and Rachel Laureano. December 18, Rodolfo and Riema Jeronimo, Daniel and Catherine Gonzaga, June and Opelia San Victores. Sa December 19, Joshua and McKay Juan, Carl Lester and Erica Calamyong, Leslie and Elaine Grace Cruz. December 20, Billy and Judith Ines, Noli and Henny De Leon at Sina Marino and Bay Manzano. Palapakan po natin sila lahat at tayo lahat ay magsutindig at awitan natin sila ng Count Your Blessings. Count your blessings, render one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Manatili tayo sa pagkakatayo at tayo patuloy sa pag-awit ng mga papuri sa Panginoon. Pasko ay sumali, tayo ay magsiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig na si Kristo'y silang, may tatlong aring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging aral. Bagong taon ay magbagong buhay, ng luligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagaran. Tayo'y magsiyawi
Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsihawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapi sa sanggol ng dulog ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's the time of year when the friends are near, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love a Christmas Day? Even the man who has everything would be so happy if you would bring big love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling at hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that time here when the world sings here, and you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day, on Christmas Day? And the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. He's there and love. For the world it is love. Yes, the world needs some love. Why don't you give love on Christmas Day, on Christmas Day? Every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day, on Christmas Day. He's there and Lord, I come to your awesome presence. In the midst of the darkness shining, Jesus, light of the world, shine upon us. Make us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. In this man with the Father's glory. Spirit brings, set us on.
Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Hear this hand with the Father's glory. Praise He remains. Set our hearts on nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and render me as we gaze on your kingly brightness, Lord, faces display your likeness, never changing from glory to glory. Nearer, near, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this hand with the Father's glory. Grace be replaced. Set our hearts on river flow. Round the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and render me light. Send forth your word, Lord, and render me Narito ang ating mga pahayag. Hawak na ho natin ang ating schedule para sa darating nating simbang gabi. Hindi lang ating Christmas worship service sa December 25 at ang ating covenant renewal service sa December 31. Tignan lamang po natin ang ating schedule at makita po natin dyan kung saan po ang ating involvement at ating pong suportahan ang gawain na ito para sa ating panahon ng Kapaskuhan. Ang ating Alders Gate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship sa December 17, 2014 ay gaganapin sa Antipolo United Methodist Church. 5:30 ang ating pong mga 6 o'clock in the morning ang ating pong kitaan dito sa bayan. Ang ating BOT ay magkakaroon ng luncheon meeting ngayon, December 14, pagkatapos ng 10 a.m. worship service dito sa bayan. At ang mga dadalo ay si Pastor Ador, si kapatid na Cesar Benaventura, David Zuniga, Narciso Pastor, Rodora Alcantara, Norman Aquino, Inigo Marco Jurado, Nick Cruz, Lizelle De Leon, Maria Monet Florendo, Lily Carion, Hilo Darbe, Mirla De Leon, Roderick Cruz, Dennis Cabasal, Jerry Gibaga, and June Barela. Nagpapatuloy pa rin ang ating pagbibili ng mga souvenir items
ng ating pong CCS Office, Committee on Church and Society. Hanapin lamang po natin si Ate Mir kung tayo po ay magbibigay ng regalo para sa panahon na ito ng Kapaskuhan. Gamitin po natin ang mga souvenir items na ito na maging kabahagi ng ating Christmas presents. Hindi ng ating pong Committee on Church and Society ay magkakaroon ng Christmas gift giving sa darating na December 20, 2014 dito sa bayan. At ang Christmas Institute sa December 26, 29, 2014 ay magaganap sa IIRR, International Institute of Rural Reconstruction. At narito po ang ating Encounter God Retreat or EGR para sa ating mga music ministers. Ito ho ay mangyayari sa January 1 to 3, 2015 na ho sa R-Pace Conference Site sa Tikling. Okay? At atin po munang i-welcome ang ating kapatid Edgar Cortez. Maari ba siyang tumayo? Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa presensya ng ating kapatid na Edgar Cortez. Welcome po sa Taytay United Methodist Church. The altar flowers in Bayan are offered to the glory and in praise and thanksgiving by the Enrique de Leon Reyes and Paciencia Bunyi Zapanta clan for the blessings of their legacy of faith to their ears. Kapatid Eliseo Z. Reyes Santos, Alfredo Z. Reyes Isguera, Leticia Z. Reyes de Guzman, Marta Amor Z. Reyes Aguilar, Reverend Antonio Z. Reyes, Sally Z. Reyes C. at Larry Z. Reyes Espiritu. At ang ating mga pamilya na magsisindi ng kandila sa Advent Wreath sa susunod na linggo sa ating 5:30 service ay ang pamilya ni na kapatid Homer and Marita Gutierrez. Sa alas 8 ay ang pamilya ng kapatid Edgardo and Vivian Asuncion. Sa alas 10 naman ay ang pamilya ng kapatid Alejandro and Maria Florisa Cortez. At sa Vesper service ay ang pamilya ni na kapatid Roderick and Pamela Cruz. At yung pong ating service ng December 25 ay sa dulo po ito gaganapin. At ang ministerial staff po ang may bahagi di po sa pagsisindi ng kandila. Atin pong ihanda ang ating mga sarili para sa pananalangin. Ito po'y dadalhin ni Pastor Pud Peralta. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at salamat dahil binigyan mo kami muli ng panibagong lakas upang muli naming gamitin ito para sa aming pong pagsamba at papuri sa iyo. At tuloy nga, O Diyos, na ang aming mga puso ay nagagalak sapagkat sa araw na ito, Panginoon, o sa umagang ito ay minsan pa kami ay sama-sama na magpahayag ng iyong kabutihan. Bagamat ang bawat isa ay nagagalak, nandoon ang aming kalungkutan sapagkat mayroong kaming mga kapatid na sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, bagamat hindi po namin sila kasama, ang iyong makapangyarihang kamay ang patuloy na humawak po sa aming mga kapatid na ito na sa ngayon ang inas ay may mga karamdaman at ang mga iba, Panginoon, ay nasa ospital. Katulad po ng aming magulang na si Nanay Carmen del Rosario. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nagpapabaya sa inyong mga anak at nariyan ka lagi sa panahon ng kalungkutan, inaaliw mo kami. Kahit sa panahon ng karamdaman, patuloy mo kaming pinapagaling. Dalangin namin, O Diyos, ang kanyang maagang kagalingan at ang patuloy na pagbibigay mo ng lakas ng kanyang pisikal na katawan. Salamat po, Panginoon, sapagkat nandoon ang aming pong pagtitiwala at panatag ang aming kalooban na hindi mo po siya pababayaan.
Di lamang siya, kundi sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, nais po naming ilapit ang bawat isa. At hayaan mo na patuloy na mabigyan sila ng panibagong lakas ng kanilang katawan upang sa mga susunod na aming pagsamba ay aming silang makasama. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatid namin na sa ngayon ay naglalakbay, dalangin namin, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanila. Linisin mo ang bawat daraanan ng iyong mga anak na sa kanilang paglalakbay ay maging maayos na, Panginoon, hanggang sila ay makarating sa kanilang patutunguhan. Ganun din, O Diyos, ang aming panalangin sa lahat ng iyong gawain sa iklesyang ito, lalo na sa nalalapit ng pagdiriwang ng simbang gabi, na sa panahon ng Kapaskuhan ay patuloy naming inaalala, Panginoon, ang iyong pagdating sa mundong ito sa pamamagitan, Panginoon, ng pagdiriwang ng simbang gabi. Maraming mga preparasyon na aming gagawin at ang aming dalangin, Panginoon, ay samahan mo po kami, lalo na sa iyong mga anak na siyang dadalo para sa pagdiriwang na ito. Dalangin namin, Panginoon, nawa ang bawat isa ay tunay na mapagpala at higit nilang maunawaan ang diwa ng Kapaskuhan sa pagdiriwang ng aming simbang gabi. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng gawain ng aming distrito at ang aming pong iglesia sa mga susunod na araw, ang aming pagdiriwang ng Encounter God Retreat na gaganapin po sa Tikling. Samahan po ninyo kami, Panginoon, lalo na sa aming pong paghahanda nito. Aming dinadalangin ang iyong mga anak na siyang dadalo, O Diyos, na sa kanilang pagdalo ay tunay na mahubog kami, O Diyos, at lalo pang mag-aalab ang aming pong paglilingkod para sa iyong gawain. Dalangin namin ang bawat leaders ng iyong iglesia, simula sa aming pong chairperson ng council at sa lahat ng mga committee, Panginoon, na itinalaga mo. Ang aming pong dalangin ay patuloy na magkaisa kami, ang bawat pamunuan ng iyong iglesia, magkaisa sa isang mithiin na lalo pang mapalago ang lahat ng iyong gawain. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi sa lahat ng iyong manggagawa na iyong ipinadala sa iba't ibang iglesia. At lalo na sa mga nagmimisyon, Panginoon, sa mga ibang dako o sa mga liblib na lugar. Samahan mo ang iyong mga manggagawa, Panginoon. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu na maipahayag namin ang iyong mabuting balita, lalo na sa nalalapit na Paskong ito, ay maipahayag namin, Panginoon, ang iyong napakagandang regalo. At ito, O Diyos, ay ang kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa inyo upang ilapit din, Panginoon, hindi lamang ang bawat mananampalataya sa lugar ng Taytay, kundi sa kabuuan, Panginoon, lalo na sa aming pong mga kapatid o kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nawa sa ganitong Kapaskuhan ay patuloy na magpatuloy sila sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa mga gawain, Panginoon, sa ibang bansa. Lalo na sa mga may lugar na kaguluhan, Panginoon, sa may mga lugar na may digmaan. Dalangin namin, Panginoon, nawa ay maibsan na ang kaguluhang ito, sapagkat ito, O Diyos, ang dahilan kung bakit ka naparito, upang bigyan kami ng tunay na kapayapaan, at ang kapayapaan na ito ay masusumpungan lamang sa iyo. Maraming salamat. Patuloy naming itinatagubilin sa inyo ang aming pong pagsamba sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay mapagpala, lalo na, O Diyos, sa aming pakikinig ng iyong mabuting balita. Ang mga salitang ito'y matimo, Panginoon, sa aming mga puso, at hindi lamang namin ito marinig, kundi maisapamuhay namin upang sa aming paglabas, Panginoon, sa lugar na ito, maging magandang patutuo naman kami sa aming mga kapwa. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Basbasan mo po, Panginoon, ang kaloob ng pag-ibig ng iyong mga anak at ito'y tunay na kapahayagan ng kanilang pakikibahagi sa iyong dakilang ministeryo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan ayon sa Isaiah, Kabanata 61, talata 1 hanggang 4 at 8 hanggang 11. Ito po ang sinasabi. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang spiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iniligtas ni Yahweh ang mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga tagasyon ay paligayahin, sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakailingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin, muling itatayo sirang mga lunsod na pagkatagal ng nawasak at tupok. Ang sabi ni Yahweh, ako ay namumuhi sa pagkakasala at pag-aalipin, gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ni Yahweh saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem na ginawang ito ay pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Sa pagbasa po ng epistola matatagpuan sa unang Tesalonika, kabanatang 5, talatang 16 hanggang 24. Ganito ang sinasabi, Magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa aklat ni San Juan, kabanatang 1, mga talatang 6 hanggang 8, 11 hanggang 28. Gagawin po natin itong sagutang pagbasa. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.
Ang propeta Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang sunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali sa kanyang panyapak. Tayo pong lahat, ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Ito ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Lord, ye people of His choice, stand up and bless the Lord your God with heart and soul and voice. Thou high above all praise, above all blessings high, who would not fear His holy name and love and magnify. Amen. Ang unang balita ng kagalakan ay hatid ng mga anghel. Narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Ating muling sisindihan ang unang kandila na nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paanong ang tunay na kahulugan ng pag-asa sa ating mga buhay. Ang ikalawang kandila ay atin ding muling sisindihan upang ating maalala ang pangako ng Diyos na kapayapaan sa kaniyang bayan. Sa ating pagsisindi na ikatlong kandila ng pagdatal, ating alalahanin ang kagalakan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin nang dumating sa sanlibutan at ipinanganak si Jesus. Gayun din naman, sa kanyang magulang ito ay nagdulot ng malaking kagalakan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ating matutunghayan ang isang awit ng kagalakan ni Maria nang kanyang mapag-alaman ang kapanganakan ni Jesus. Tunay na malaking kagalakan ang idinulot ng kaniyang pagdatal sa kaniyang nilikhang bayan. Tayo rin naman sa ating panahon ay malugod siyang tinanggap kasabay ang pagsisikap na mamuhay na naglalayo ng katarungan, kapayapaan at kalayaan para sa sambahayanan. Aming Ama, sa nalalapit na pagdatal ng iyong anak, tulungan mo kaming maging handa sa pagtanggap ng pag-ibig at kagalakan sa kaalimian at nagawain ito para sa mga nakararami mga anak at aming mga kapatid. Tulungan mo kaming maipadama ang pag-ibig at kagalakang ito para sa lahat. Amen.
Minsan ba po natin palapakan ng Panginoon sa buhay ng Praise God Choir. Salamat sa ating awit na natin, All Those in Paradise. Yan natin, kita natin yung mga bells. Ang gaganda ng tunog at ang gaganda ng kulay. Nakita ko yung kulay blue at kakulay din ng ating mga dekorasyon. Ayan. Tulad din ng kulay ng aking damit. Ano po? Purihin ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, sa ating pagbubulay, ay atin pong pagbubulay-bulayan ang nasa saad po doon sa ating binasa, sa ating lectionary reading sa John chapter 1, verses 6 to 8, 19 to 28, and 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 24. Kapag tayo po ay mayroong isang bagay na nasaksihan, tayo po ay laging inaasahan na sabihin natin sa iba kung ano ang ating nakita. Sino po sa inyo ang nakatayo na sa witness stand? Meron na ba sa atin na nakatayo sa witness stand? Di ba? Piskal, ano ba ang sinasabi pagka tumatayo sa witness stand? Ano yung sinasabi? I swear, diba? Akin pong pinapangako at pinunumpaan, sasabihin ko ang pawang katotohanan. At yan din po, bilang tayo ay mga saksi ng ating Panginoong Jesus, yan po ang inaasahan sa atin na lagi nating sasabihin ang totoo. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay ay may pinamagatang witness, a messenger for Christ. Tayo po ay manalangin. Mapagbiyaya naming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. And Lord God, thank you din po for the great opportunity na kami po ay maging patotoo, maging saksi sa iyong kabutihan. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay sa umagang ito. Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kundi din po natin sa ating mga ginawang pagbasa, meron pong isang tao na naging very special witness sa ating Panginoong Jesus. Walang iba kundi si John the Baptist. Si John na ang kanya pong pangalan ay nangangahulugan ng gracious. Ano po? So, mabiyaya. At kung titignan po natin, during po ng kanyang ministry, kino-question po ng Fact-Finding Commission ang kanyang ministry. At mula po doon sa Jerusalem ay nagpadala ng mga mag-iimbestiga sa kanya at tanungin sino nga ba siya. Sila po ay galing sa headquarters ng Jewish religion. Bakit po kino-question ang ministeryo nitong si John at sino nga ba siya? Who are you? Dahil kung titingnan natin, si John po, ang kanyang father, si Zechariah, ay isang priest, isang sacerdote. At in the eyes ng authority, lahat po ng son o anak ng priest, automatically, by descent, sila po ay magiging priest din. At kung titingnan natin, si John, napaka-unusual po niya. Sa ilang mga readings natin before, nabasa natin, ang kanya pong kinakain ay balang at saka pulot pukyutan. Kumain na ba kayo noon? Siguro yung pulot pukyutan, masarap po yan eh. Diba? Yung wild honey. Pero yung balang, mukhang hindi pa natin na-try. Ano po? Bagaman sabi po nila, masarap daw po yun. Sa bandang norte, kinakain nila talaga yan. Masarap daw po siyang kainin. Parang kumakain ka ng chicharon. Ano po? Kasi tumutunog habang tayo ay kumakain. At ngayon, kung titinan po natin, sabi nga, ang kanyang damit din ay balahibo ng kamelyo. At hindi natin alam kung gaano kadalas na siya ay naliligo. Ano po? Parang yung ano ng balat ng kamelyo, ano po. At ngayon kung titignan natin, siya po ay non-conformist. Kaya ang authority po kailangan malaman sino nga ba siya.
Ano po? Alam niyo, pagka meron tayong ginagawang mga kakaibang bagay, nagiging suspicious di ba? Pag ang isang tao po ay gumagawa ng kakaiba, kino-question talaga siya. O kaya pag ang isang tao ay pinagpapala, o kaya gumagawa ng mga miraculous things, kino-question din siya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Diba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kahina-hinala. May kakaiba ba sa kanya? Oh, kahina-hinala. Ano po? At titignan natin, nakikita po nila na si John ay medyo talagang kakaiba, kaya kahina-hinala ang kanyang mga ginagawa. Pero alam po ni John kung ano ang kanyang ginagawa. At ilang bahagi po ang nais nating makita sa ating pagbubulay sa buhay ni John at even po sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. 4 na bagay. First, ano po ang isang witness? First, the witness know who he or she is. Alam po ng isang saksi o ng isang nagpapatotoo kung sino siya. Si John po, exactly, alam niya sino nga ba siya. Dahil alam po niyang siya'y sinugo ng ating Panginoon. He know God personally. Therefore, he know God has sent him in the world for a specific ministry. Alam po niya, kaya ako pinadala ng Diyos dito, may specific ministry siyang pinapagawa. He was from God, called and commissioned by God. At tayo din po mismo, mga kapatid, kung paano tayo nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, we too are called and commissioned by God. At kung titignan po natin, ano po ba ang nakikita sa atin bilang isang kinomission ng ating Panginoon? At ano po ba ang identity natin? Ano po? Kung titignan po natin, dapat alam natin, sabi nga, nagmula tayo sa Panginoon. Ang isa pong witness, isang messenger ni Lord, he is sent by God as ambassador of God. Ambassador po tayo ng Panginoon. We are sent forth from God, from the very side and heart of God. Alam niyo po, nung minemeditate ko to, wow, ang sarap naman. Kasi biro mula sa puso ng ating Panginoon, ikaw ay kanyang isinugo. Is a man of high calling and mission of enormous responsibility and accountability. Yun po talaga yun. Kasi napakabigat ng responsibilidad ng isang witness. Kasi either magsasabi ka ng totoo o magsasabi ka ng kasinungalingan. Sa witness stand po, alam po natin sa jury, kapag ang isang tao hindi nagsabi ng totoo, may mga taong mapapahamak. May mga taong nagkasala pero ma-acquit dahil hindi siya nagsabi ng totoo. O dili naman kaya, may mga taong wala namang kasalanan pero dahil hindi nagsabi ng totoo yung witness, hindi po siya maparusahan. Sa atin din po, ang ating responsibility bilang witness ng ating Panginoong Jesus. Either, kung magsasabi tayo ng totoo, matutuwid ang buhay ng tao, makikilala nila ang Diyos. Kung hindi tayo magsasabi ng totoo, mapapahamak po ang maraming mga tao. At kung titignan po natin, napakaganda po dahil alam ni John, sino nga ba siya? Sabi po nila, ikaw ba ang Messiah? Sabi po ni John, hindi. Hindi ako ang Messiah, hindi ako ang Kristo. Ikaw ba ay si Elijah? At sabi niya, hindi rin. Sino ka ba? Sino ka ba? Ano ang identity mo? Ano po? At sinabi po ni John, hindi rin siya ang propeta. Hindi siya propeta. Hindi siya si Jeremiah. Hindi rin po siya si Isaiah. Siya po ang isang tinig na sinasabi na Isaiah na sumisigaw sa ilang tagapaghanda ng ating Panginoon. At napaganda po na makita natin sa mga sinabing ito ni John na tayo po bilang witness, either kayo po ay minister or lay, ano po, kung kayo man ay
pastor, diakonisa, manggagawa, o sabi nga natin, ordinaryong membro. Tayo po ay kinakailangan na hindi natin gagawin ang mga bagay na ito. At ako po ay nalulungkot dahil may mga taong gumagawa nito. We must not claim to be the Christ, nor any other great prophet. At alam niyo po, ngayon may mga nakiklaim na sila na ang Kristo. Ang lungkot po nun. Napakalaking blasphemy po yon sa ating Panginoong Yesus. Na kung si John nga mismo, hindi niya nililim yon. We must not pretend to be some great man of God. Nasabi, ako ito. Ganito ako. We must not seek recognition. Bagamat may mga nagbibigay sa ng recognition, pero laki po dapat natin na hindi tayo dapat nagsisik ng recognition. We must not assume some honor that does not belong to us. Hindi po dapat tayo nagsisik ng honor. Dali, dapat lahat ng honor lagi binibigay natin sa ating Panginoon. Kapag may nasabi sa praise be to God. We must not allow God's power upon us in our life and ministry to turn our hearts or our head towards pride. Na sasabihin mo, ay, may power ako ng ganito, may gift ako ng ganito, kaya tataas na at lalaki ang ating ulo. Thinking more highly of ourselves than we should. Na hindi po natin makita dapat yung sarili natin na mas angat sa iba. Katulad po doon sa John 1:27, doon po binanggit ni John na kailangan pong we should recognize that we are unworthy servant of God. Sabi ni John, hindi nga ako marapat magkalag ng sandalyas ng Panginoon para hindi po natin iangat yung ating sarili. Pangalawang bagay, na ba makita natin, the witness is only a voice and a forerunner for the Lord. At ano po ang kanyang kailangan gawin? Sabi niya, make straight the way of the Lord. Na naihanda ang puso ng mga tao. Naihanda po natin ang puso ng mga tao para sa ating Panginoon. And what kind of preparation needed to be done? Ano nga bang preparation ang dapat mahayag? Ang bawat tao po ay kinakailangan na mabago ang kanilang konsepto tungkol sa ating Panginoon at ito'y dapat maituwid. Ano po? The people needed their concept of Messiah to be straightened out. Sa panahon po ni John, habang tumatagal ang panahon, nade-deteriorate po yung pagkakilala at konsepto ng mga tao tungkol sa ating Panginoon, sa Messiah. Ilan lang po sa kanila ang alam nila na yung seed, yung promise, di ba, sa Genesis chapter 3:15, ay pinangako po yung seed kay Adam. At ito po ay nag-refer sa Messiah. Kasi po sila, ini-interpret nila na ang nation Israel, sa kanilang po talaga yung Messiah. At nakita po nila na yung Messiah is son of David at susunod doon sa footstep ni David. E ano po ba ang footstep ni David? Siya po ay liberator, political liberator. Pero ang Messiah po, ang ating Panginoong Hesus, hindi naman political liberator, kundi spiritual. Ano po? Maliban, sabi nga, kapag nabago ang puso kasi ng tao, may pagbabago pong mangyayari sa ating pamahalaan. Diba? Nagbabago ang sitwasyon. Pero kailangan po muna mabago ang puso ng tao. Hindi yung makikibaka. Diba? Kung ano-anong gagawin na pakikibaga para lamang po makuha ang mga desire ng kanilang puso. At nakita po nila na itong Messiah, ano po, sila lang ang
ililigtas. Na tayo pong, yung mga Israelita, ang Diyos, sila yung subject for deliverance. Pero tayo, mga Gentiles, ay subject sa Messiah's judgment. Kung titignan po natin, ang declaration ng ating Panginoon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. So, hindi lamang para sa kanila, kundi para din po sa atin. At ang mga Hudyo po at the time, binubulag ng kanilang sinful condition at sa kanilang personal need for salvation. Nakikita po nila na ang salvation is a matter of national heritage and personal rights. Ano yung personal rights? Kami lang ang tuli. Pag tuli ka, kasama ka doon sa kaligtasan. At sila po ay, ang ino-observe lang nila, yung mga rituals. Ano po? Ang maniwala po nila, they were saved because they have been circumcised and their forefathers were godly people. At ito pong si John the Baptist, bilang forerunner ng ating Panginoon, ay krinas po niya yung error na ito. At tayo po mismo, na alam po natin ang totoo, we must declare that salvation was not a national thing, not an institutional thing, or not even a religious thing. It was not a matter of religious thing and heritage and rights. Ito po ay personal matter, spiritual matter of the heart and life. Na kinakailangan ng isang tao, tanggapin niya ang Mesaya, ang Panginoong Hesukristong personal sa kanyang buhay. Hindi yung, ang mga ninunuko ay siya ang mga founder dito sa United Methodist Church. Sa Methodist Church, syempre noon. Kasama na ako dyan, di ba, sa kaligtasan. Hindi po ganon. Ang kaligtasan po ay personal. Hindi porket ang nanay mo ay nagsisimba. Kasama na ako doon. Diba? Naalala ko yung iba, sabi, isama niyo na ako sa panalangin. Personal po yan. Personal ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Pangalawang bagay na ginawa po nitong si John at naisira ang Panginoon na gawin po natin, the people needed their religion strengthened out. So, kinakailangan po yung motions natin ng religion, yung services and rights natin, dapat na nakaugma o tugma doon po sa ating mga ginagawa at sinasabi. Sila po kasi, sinasabi nila yung sila'y matuwid. Ano po? Naalala ko yung sinabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 23. Ang sabi po niya sa mga Pharisees, ito sa mga religious group na ito, kayo'y katulad ng libingan. Maputi, pinaputi sa labas, pero nabubulok sa loob. Mahalaga po ang personal na pagbabago ng ating mga puso, ng ating buhay. Katulad ng sinabi ni Paul kay Timothy, ito daw pong mga Hudyo, hindi dapat ang makita lang, nagiging form of godliness lang po, but denying its power. Maka-Diyos kami ay ligtas. Pero sa buhay, hindi ito nakikita. Mahalaga po na makita sa buhay natin ang katotohanan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ikatlong bagay, the world needed to know about the Messiah as the Son of God. He is so pure, so holy, so truthful. Mahalaga po na maibahagi natin sa iba ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang kanyang first advent, bilang siya po ay tagapagligtas, pero hindi dito nagtatapos. Hindi po ito nagtatapos sa mga kulay na mga palamuti, sapagkat meron pong pangalawang advent.
Ang pangalawang advent, babalik ang ating Panginoong Yesus bilang hukom. At kinakailangan po maghanda tayo dito. Ang bawat isa po sa atin bilang witness o messenger ng Panginoon must speak up for the Lord. At paano po tayo mag-speak up? With clear voice, proclaiming clear message. Dapat malinaw ang mensahe na ating sinasabi. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Mark 16:15? Go into all the world and preach the good news to all creation. Humayo kayo, ipahayag nyo ang mabuting balita. At meron po akong nakita doon sa 1 Peter chapter 4 verse 11. At pinarapraise ko po ito para maging personal sa atin. Okay? Pwede po bang basahin natin yung paraphrase ng 1 Peter chapter 4 verse 11? Okay? Nababasa niyo po? Sige po, sabay-sabay natin basahin. If I speak, I should do it as one speaking the very words of God. If I serve, I should do it with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So kapag tayo po'y magsasalita, sabihin natin yung words talaga ni Lord. Diba? Ay, nako, baka masaktan sila pagka sinabi ko ang totoo. No, sabihin po natin kung ano ang pinasasabi ng ating Panginoon. Kung sa paglilingkod natin, gamitin po natin yung kaloob ng Diyos sa atin na strength. Okay, paano po natin sasabihin to? With an earnest voice, proclaiming the desperate need to prepare, repent, and be baptized. Kailangan po na mas, sabi nga, kailangan po mas matibay, mas matatag, at kinakailangan po mas greater yung extent natin na kailangan gawin natin ito. Ano po? Kasi kung nakikita natin yan nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan, lagana po ang iba't ibang uri ng krimen. Bakit? Dahil hindi po sila pinaghaharian ng ating Panginoon. Ang mga tao ngayon na hindi pinaghaharian ng Diyos, ayaw po nila mga bagay na maganda. Ano po? Ayaw nila mga bagay na maganda. Kahapon po, doon sa Christmas Fellowship ng TUMCSI, na school natin, kasama in church, meron pong magandang decoration na ginawa yung ating ilang mga guru doon. Pero alam niyo po ba, hindi namin nakita yun kahapon. Bakit? Pagdating po nila nung umaga, sira. Wala nga kaming bakas na nakita eh. Ang ganda-ganda po ng kanilang ginawa, pinagpagura nila. Pagkatitingnan mo, bakit may mga taong ayaw ng maganda? Bakit may mga taong ayaw ng maayos? Ang ating pong Diyos kasi, God of order. Ang kaaway, yan po ay Diyos ng, o Panginoon ng kawalang kaayusan. Kaya yung hindi pinaghaharian ng Diyos, ayaw po ng kaayusan. Diba? Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan pong ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po? Para sila po ay magkaroon ng pagbabago ng buhay. Gusto pong iside sandali, kasi dineclare po nitong si John about doon sa baptism. Actually, ang baptism po ay critical. Sa atin po, yung mga bata, mga sanggol, ay binabautismohan po natin o biniminyagan in preparation na sa pagkakaroon po nila ng sapat na edad, i-declare nila na ang ating Panginoong Hesus ang kanilang Lord and Savior. Ngayon, napakahalaga po ng part doon ng mga magulang at saka ng mga pangalawang magulang. Na masabi po nila, sabi nga, sa buhay at halimbawa, o anak, o dapat pupunta ka sa church, dapat ganito, tatanggapin mo din si Lord as your personal Lord and Savior. At sa atin din po, pag malaki na tayo, kasi nung bata nabigyan
gan tayo sa pamagitan po ng tubig at saka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, hindi na po natin siya binabaptize pagka malaki na. Kundi ina-affirm na lang po natin ang kanyang baptism. Yun po yun. Maliban, binabaptize natin yung mga hindi po nabinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Diba? Yung ang kanilang Diyos ay iba, diba? Mula sila sa paganong pagsamba, yung binibinyagan po natin. At ito po ay pagpapahayag, ang bautismo po ay nagpapahayag ng pagbabagong panloob na ipinapahayag natin sa pisikal na kalagayan. Nagbago ang puso, ang buhay. Meron pong isang one time ilumapit sa akin. Sabi niya, gusto ko pong magpabautismo. Alam mo po, ilang beses na siyang nalubog sa tubig. Kasi wala pa pong pagbabago na yan sa buhay ko eh. Sabi ko po sa kanya, kasi medyo close naman ako sa kanya, sabi ko sa kanya, naku kuya, kahit na ikaw ay lunurin pa sa dagat, kahit lunurin ka pa sa dagat, di ba? Kung hindi na bago ang puso mo, at hindi mo talaga itinalaga sa Panginoong Hesus ang buhay mo, hindi ka mababago. Kailangan mo tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay mo. At doon magaganap ang pagbabago. Yun po yan. Okay, pangatlong bagay. Ang isa pong witness, ano po? The witness respectable deportment o yung respectable behavior natin. Ano ba ang dapat makita sa atin bilang mga witness? Ano po? At kinuha ko po ito doon sa 1 Thessalonians. Sabi po doon, rejoice always, be joyful. Malungkot naman po kung nagsasabi mo, uy, alam mo, pagpapalain ka ng Panginoong Hesus, may maganda kang kinabukasan. Ang mukha mo ay mukhang, kayo naman nagsabi nun ng pangit, di ba? Mukhang pinagsakluban, di ba, ng lahat ng suliranin sa buhay. Paano namang maniniwala sa atin ng tao noon? Di ba? So, kailangan may joy po na nakikita sa ating buhay, di ba? At saan ba naghuhugot tayo ng joy na yon? Tayo po ay humuhugot ng joy, ng kagalakan dahil alam po natin na ang ating Diyos ay mayroong pangako. At ang kanya lahat ng pangako, ano po? In Christ Jesus is Amen. Tuwan-tuwa po ako sa verse na yun. All the promises of God in Christ Jesus is Amen. Ibig sabihin, ginagawa niya. At ang sabi po, maglalaho ang langit at lupa. Ngunit kahit isang tuldok sa salita ng Diyos ay di magkakabula. Ano po ba ang inaasahan nyo ngayon sa year 2015? Magandang kinabukasan, magandang buhay, mag-rejoice kayo. Panghawakan nyo ang pangako ng ating Panginoon. Pangalawang bagay, ang isa pong witness ng ating Panginoon ay laging nananalangin. Siyempre, bago mag-proclaim, nananalangin. Dahil hindi sa sariling strength nga natin, kundi sa biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. And prayer is God's ordained way for man to receive things from Him. So mahalaga po ang ating pananalangin. O mga kapatid, sino ang nag-pray kanina? Kaninang umaga, ano po, bago kayo pumunta din, Lord, mangusap po kayo sa inyong mensahe ngayon. May nag-pray po ba sa atin? Yan, salamat po sa mga nanalangin. Pinag-pray niyo po ba ang itatayo ng Panginoon kahit hindi niyo alam kung sino? Mga kapatid, magandang bagay po yan. Di ba? Simulan nyo, Monday pa lang, Lord, yung itatayo nyo po, kasihan nyo po na yung Espiritu Santo. At mangusap po kayo sa akin po. Mahalaga po yun, mga kapatid. Okay, pangatlong bagay, tayo po ay lagi nagpapasalamat. Give thanks in all things. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Bakit po? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, dapat tayong laging magpasalamat. Dahil in Christ Jesus, there is victory and triumph over all. No matter how terrible it is. Sa ating Panginoon, lagi pong may tagumpay. At sabi nga po, this is God's will for you in Christ Jesus. Concerning you, na tayo po ay laging magpasalamat.
magpasalamat sa ating Panginoon. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. So lahat po ng ginawa at likha ng Diyos ay mabuti. Mabuti. Di ba? Mabeauty. Di ba? Lagi sinasabi ni Pastor Adar yan eh. Mabeauty. Di ba? Yun po yun. Kaya dapat natin tanggapin lagi na may pagpapasalamat. Okay? So, mga kapatid, this is the will of God for us to rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Magpasalamat tayo sa Panginoon. And then sumunod po, do not suppress the Spirit. Do not put out the Spirit's fire. So, yung banal na Espiritu po, huwag natin salansain yung nais niya na mangyari sa buhay natin. Pag ikaw ay inatasan ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu to speak. Share. Pag inatasan kang mag-share. Huwag po nating hadlangan ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat, yan po ay kasama sa four major sin natin sa Holy Spirit. Kapag hinahadlangan natin siya. Ano po? Huwag nating hahadlangan ang pagkilos ng Espiritu ng ating Panginoon. Do not treat prophecies with contempt. Alam niyo po, yung mga prophecy, lalo tigit sa salita po ng ating Diyos, yan po ay pagpaproclaim ng gospel at pagpapahayag ng kinabukasan under the influence of the Holy Spirit. Siyempre, kapag may nagsabi sa iyo, pagpapalain ka ng Panginoon, prophetic word po yun, based on the word of God. Pagpapalain ka ni Lord kung susunod ka sa Kanya. Pagpapalain ka niya kung uunahin mo siya sa buhay mo. Ano sasabihin mo? Ay, ayaw ko niyan. Ano sasabihin mo? Amen. Amen. Diba? Salamat sa ating Panginoon. Ano po? But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Alam naman po natin, pag hindi galing sa Word of God ang isang propesiya, hindi po ito nagdadala ng encouragement, hindi nagpapalakas sa atin. Kaya nga yung huling binabanggit din sa atin, test all things, hold on to what is good. Kung yan po ay based sa salita ng ating Panginoon, ito ay marapat nating paniwalaan. The only way to know truth from error is to know the Scripture. Para malaman natin kung ano yung tama, mula dun sa mali, dapat alam natin. Sino po sa inyo, alam ninyo kung ano yung fake na pera? Paano natin malalaman ang fake na pera? Ha? Paano? Ilalagay natin, isusuriin natin, ganyan. Alam niyo po ba kung paano natin malalaman talaga how to know the fake bills from the original bills? Dapat pamilyado tayo sa totoong pera. Ipamilyarize po natin ang totoong pera para malaman natin mula doon sa fake bills. Pagtingin pa lang natin, fake yan. Kasi alam natin ang totoong pera. Sa salita po ng Diyos at sa mga bagay na nangyari sa ating buhay, alam natin kung hindi ito tama, kung alam natin ang totoo mula sa salita ng ating Panginoon. Avoid every kind of evil. Layuan po natin ang lahat ng hindi tama. Sabi po doon, every kind. Lahat ng uri. Ang isa pong witness ng Panginoon, lahat ng uri ng kasamaan ay nilalayuan. Ano po? We hate what is evil and cling to what is good. At sa huli po, ano naman ang kapangakuan sa atin ng ating Panginoon? Bilang mga witness niya, ano po ang ina-assured sa atin na outcome? Ano po? Kung nagawa natin ang mga bagay na ito, first, experiences the presence of God or peace. Na laging yung kapayapaan po ng Panginoon ay nasa atin. This is the kind of peace that brings absolute assurance, confidence, and security to a person's heart. Lagi pong may assurance, may confidence sa puso natin. Kahit anong mangyari. Second, we experience sanctification.
na alam po natin, milastahin ng ating Panginoon, isinet po niya tayo para sa Kanya, at meron po tayong protection. Di ba? Under tayo ng protection, care ng ating Panginoon. Yung mga nasa witness stand, di ba? Inilalagay sa Witness Protection Program. Ganon din tayo eh. Pag nag-witness tayo para sa ating Panginoon, tayo po ay nasa Kanyang special care, protection and provision. Ang sarap sa Panginoon kapag nag-witness tayo para sa Kanya. And gayon din po, we experience preservation of our spirit, body, and soul. Blameless in the day of judgment. Na hindi po tayo hatulan ng ating Panginoon dahil na-preserve po ang ating buhay. We will be acceptable to God and receive a full reward. And lastly, we experience the assurance of God, the very faithfulness of God. God completed His work of salvation from beginning to the end. Yan po ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. My dear co-believers in Christ, being witness to Christ, sharing the glorious salvation in Him, is our great task. Task po natin yan. So let us be a witness in our home, in our local community, and other communities, cities, provinces, states or countries, and to the uttermost part of the earth. And surely, God empowerment is in us. Christ is with us, and His keeping power is in us through His Holy Spirit. Amen. To God be all the glory. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng Diyos na ating narinig. Narito po ang handog pangungusap. Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. Mga kapatid, bilang pagtugon sa kabutihan ng ating Diyos, ating pong ipagkaloob ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako, pasalamat at ang ating pong offering para po sa ating Centennial Fund. What can I give Him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet what can I give Him? Give Him my heart. Narito po, O Diyos, ang mga ikapu, pangako, pasalamat at iba pa na idinulot ng iyong mga anak upang ang iyong kaharian ay lalong mapalawak. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang kapahayagan ng kanilang pananampalataya, pag-ibig
at patuloy na paglago sa kanilang buhay spiritual. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. And by the light of that same star, 3 wise men came from country far to seek for a king was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel, 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 born is the King of Israel. The star drew nigh to the northwest. Oh, Bethlehem, it took its rest, and there it did both stop and stay, right over the place where Jesus lay. Noel, 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 born is the King of Makakaupo po ang kapulungan. Tayo po'y lumapit sa panalangin ng pagtatalaga at pasasalamat. Mahal naming Diyos, marami pong salamat sa mensahe na inyong ipinahayag sa amin lahat. Salamat po sa aming mahal na Pastora Lisa Cabangan, na kung saan, O Diyos, ipinapaalala sa amin ang napakahalagang gawain ng pagsaksi. Panginoon, narito po kami bilang isang simbahan, sumasaksi sa inyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga puso. Panginoon, salamat sapagkat ito ang magiging daan nang sa gayon
sa aming mga puso ay patuloy na manirahan ang dakilang mensahe ng buhay, na kung saan ito magbibigay ng pagbabago sa aming mga sarili, sa aming tahanan, sa aming lipunan. O Diyos, bastan mo rin, Panginoon, ang inyong mga anak na lumapit. Pagpalain mo po sila, ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at ang anibersaryo ng kasal. Gayon din ang aming panalangin para po kay Nanay Carmen de Rosario na ngayon ay nasa Taytay Doctors Hospital. Pagpalain mo siya, Panginoon, pagalingin, muling makabangon, at maranasan, O Diyos, ang kapuspusan ng buhay. Maging sa inyong mga anak, Panginoon, na iba't iba ang kanilang mga panalangin, kahilingan sa pagkakataong ito. Alam po namin, O Diyos, kayong Diyos na nakakarinig ng lahat ng bagay, ikaw po ang siyang makatutugon sa lahat ng ito. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Then enter those wise men three, full reverently upon the knee, and offered there in His presence their golden myrrh and frankincense. Noel, oh Noel, Noel, oh Noel, born is the King of Israel. Narinig natin ang mabuting balita ng pagsaksi sa kabutihan, kabanalan, katwiran at katarungan ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, mga kapatid, tayo hahayo na taglay ang biyaya, ang basbas na nagmumula sa ating Diyos amang nasa langit, ang patuloy na pag-ibig habagat pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga anak buhay mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.